Gusto mo rin ba mag-DIY travel abroad kaso hindi mo alam yung gagawin mo? So magbibigay lang ako ng mga tips at naging experience ko sa pag-DIY travel abroad. Itong experience ko is based lang sa naging experience ko na isi-share ko na para makatulong sa'yo. Bakit nga ba DIY travel abroad ang ginawa ko? At hindi na lang ako kumuha ng mga travel agency para mag-prepare ng mga dapat kong gawin. So, ang DIY travel abroad kasi is mas makakatipid ka at mas may enjoy mo yung oras mo habang gumagala ka dun sa bansang pinupuntahan mo. Bakit ko nga ba sinabing mas makakamura ka? So, mas makakapatipid ka kasi ikaw mismo yung magbabayad doon sa mga kailangan mong gastusan. Hindi kagaya pag travel agency is magbabayad ka pa sa kanila dahil syempre inasikaso nila yung pag-travel mo. At sinabi ko naman bakit kaya mas magandang mai-enjoy mo yung oras mo habang nag-travel ka kung DIY ang gagawin mo. Kasi based sa mga na-search ko, pag meron kang travel agency, may mga oras lang kayo sa mga destination na pupuntahan mo. Hindi kagaya pag DIY travel ka is ikaw mismo ang magde-decide kung ilang oras ka mag-i-stay doon sa destination na pinuntahan mo. Pero syempre, may mga advantage naman ang mga travel agency kasi sila nga ang mag-aasikaso sa lahat ng kailangan mo, sa lahat ng kailangan mong dalhin at kung paano yung mga gagawin mo. So ito na nga yung mga tips na isi-share ko kung ano yung ginawa ko nung nag-DIY travel abroad ako. First, sumali ako sa mga groups, sa mga DIY travel group. Kahit anong bansa, marami kang masasalihan ng mga groups kasi magkakaroon ka ng mga idea kung ano yung mga dapat mong gawin at kung ano yung mga dapat mong dalhin or mga dapat mong asikasuhin. Nung nakasali na ako sa mga travel group, pinag-aralan ko yung mga kailangan kong gawin. Syempre, kung ano yung mga idea na nakukuha ko dun sa groups na yon, is talagang sinaulo ko. Syempre, mag-isa lang ako at DIY pa to at first time traveler pa ako. Nung nakasali na ako sa mga travel groups, nagkaroon ako ng mga idea kung paano ba ang pag-DIY travel. So ito na nga, ang una kong ginawa is nag-book ako ng flight. After mo mag-book ng flight, is mag-book ka na rin ng hotel mo. Kung anong araw kayong start at kung anong araw din yung last day na pag-stay mo. Marami kang masa-search na mas mura. Basta magaling ka lang talagang mag-search ay malalaman mo talaga kung saan mas makakamura. Marerecommend ko rin na mag-book ka ng flight at hotel mo ay malayo pa dun sa mismong araw na gusto mo mag-travel kasi mas makakamura ka. Ako kasi nag-book ako is 1 month before lang. So, ang mahal ng pag-book ko. Biglaan lang kasi to kasi nga gusto ko lang i-reward or gusto ko lang i-treat yung sarili ko. This is my birthday celebration. At nag-birthday ako, travel abroad yung ginip ko sa sarili ko. Kaya sobrang biglaan siya kasi bala ko hindi na siya ituloy. Pero dahil gustong gusto talaga ng puso kong makapunta dito sa Disneyland, is tinuloy ko. Kaya mas napamahal ako. Pero matagal na ako nagsisearch at ang dami kong nakita talaga ng mga flight at hotel na mas mura nung malayo pa yung gusto kong araw na pag-travel. Kaya marerecommend ko talagang buka ng malayo pa mismo doon sa araw na gusto mong mag-travel. So, ito na nga. After ko mabook yung dalawang yun, is binuo ko na nga yung mga destination na gusto kong puntahan. Ikaw nang bahala kung anong gusto mo mga puntahan doon sa bansang yun. Syempre, pag sumali ka sa mga travel groups, makikita mo rin naman doon kung ano yung mga pwede mong puntahan doon sa bansang yun. So, kung gusto mong pumunta ng Disneyland, sa mga ocean park, mas marami pang mga destination, attraction destination doon sa lugar na yun, is pwede mo na siyang i-book kasi no hassle na nga siya. Nung nabook ko na yung tatlong yan, syempre, pinag-aralan ko naman yung bansang pupuntahan ko. Syempre, dapat meron tayong idea kung ano bang meron sa bansang yon. Yung culture nila para hindi ka ma-culture shock sa mga pagkain and sa mga taong makakasalumuha mo sa bansang yon. Kasi may mga nabasa ako sa mga travel groups, yung mga na-encounter nila doon ay hindi maganda yung naging karanasan nila. So ako, thanks Lord at wala naman akong na-encounter na hindi magandang trato kasi lahat naman sila is okay, local man o mga Pilipino na kababayan natin. So ito na nga, after ko mapag-aralan yung culture nila, syempre pinag-aralan ko naman yung transportation, kung paano ka magta-transportation doon. Pag-aralan mo kung paano sumakay ng bus at train doon at kung ano yung mga destination na pupuntahan mo kung bus or train ba yung kailangan mong sakyan. Kasi may mga lugar doon na walang train at bus talaga ang kailangan mong sakyan. May mga taxi naman kaso mas mapamahal ka. Kaya mas magandang pag-aralan mo na lang yung bus at train. Ang ginamit ko na pambayad is Octopus Card. Makukuha mo yon or mabibili mo siya doon sa airport. Pagbaba mo doon, mabibilan ka ng Octopus Card or pwede mong itanong mismo doon kung saan yung bilihan ng Octopus Card. May laman na yon at pwede mo rin siyang mag-charge sa ibang mga train station or mismo doon sa airport na pagbaba mo. Pagbaba ko rin ay bumili ako ng SIM. Depende sa iyo kung SIM or Wi-Fi ang gusto mo. Ako SIM lang dahil syempre,
mag-isa lang naman ako. Pero kung madami daw kayo, recommend daw ang wifi. May mga nagpaparent doon na wifi at ibabalik mo siya pag pauwi ka na. Ang SIM naman kasi, kahit di mo na siya ibabalik or dalin mo na siya pauwi mo ng bansa natin, okay lang. Kaya ang kinuha ko is yung SIM card. Nung napag-aralan ko na yung culture nila at transportation nila at kung ano yung mga dapat kong dalhin or bilihin dun mismo sa lugar na yon, syempre naman, niready ko naman yung mga requirements na pwedeng hanapin sa akin ng immigration. Syempre, as solo traveler at babae ka, minsan talaga mas mahigpit siya sa atin. Kasi nga, siguro iniingatan niya lang at may mga tao siguro mga hindi naman travel ang intensyon sa pagpunta sa lugar na yon. So, ang requirements na niready ko at nakita ko lang to sa mga travel groups na mga possibility na hanapin sa'yo ng immigration. Ang niready ko ay proof of income, ticket, bank statement, travel insurance, birth certificate, hotel booking, or yung mga attraction booking naman, at yung business permit. Syempre, business permit ang niready ko kasi nga syempre wala naman akong work. Ang meron akong income is business. So, kumuha lang ako ng business permit para ma-present sa kanila. Pero hindi naman nila hinanap. Hinanap lang naman nila sa akin yung round trip ticket ko at hotel booking at bank statement. Kasi syempre makikita doon kung may pumapasok ba talagang income sa akin. Sa mga may work naman, pwedeng yun namang makita sa mga travel groups kung ano yung mga dinala nila during nag-travel sila, kung nung may work sila. Ako kasi hindi ko na siya sinerch. Ang sinerch ko lang, yung may mga business lang na gustong mag-travel, kung ano yung hahanapin sa kanila. So yun lang, sana nakatulong tong mga tips na tinuro ko sa inyo or sana may naintindihan kayo sa mga nasabi ko. Yun lang, bye-bye!